Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 26 October 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Lucas chapter 2. Pakisabayan ako ng basa ng pari-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Ang pagsilang ni Jesus. Lucas chapter 2, sabi ko sa inyo guys, pabalik-balik yung pagsusulat ng mga siguro kung bawat apostol, siguro yun, yung naranasan nila, sinusulat nila, kaya kung mapapansin natin pag binabasa natin pabalik-balik. Okay, Lucas chapter 2 verse 1. Nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng sinso sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Verse 2, ang unang sinsos na ito ay ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Verse 3, kaya umuwi ang bawat isa sa sari-sariling bayan upang magpatala. Verse 4, mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya mula sa angkan ni David. Verse 5, kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay kabuwanan na. Verse 6, habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Verse 7, isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Ang mga pastol at ang mga anghel. Lucas chapter 2 verse 8, doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa. Ng gabing iyon, verse 9, lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakakasilaw na kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Verse 10, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Verse 11, isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Verse 12, ito ang inyong palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Verse 13, bigla nilang nakitang kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y magpupuri sa Diyos at umaawit. Verse 14, ang tanong ko rin, nung bang si Father God nandiyan na before pag ginawa ang earth, nandiyan na rin kaya itong mga anghel? Okay. Ulitin ko. Verse 13, bigla nilang kasama ng anghel ang isang malaking hukbo. Bigla nilang nakitang kasama. Yung verse 13 guys, binalikan ko. Lucas chapter 2 verse 13, bigla nilang nakitang kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Kaya nga tinatanong ko kung yung bang nandito si Father God naglikha sa earth is kasama na rin niya tong mga anghel. Verse 14, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Verse 15, nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga apostol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem, tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinabalita sa atin ng Panginoon. Verse 16, nagmamadali silang pumaroon at natagpuan nila sina Maria at Jose at ang sanggol at nakahiga sa sabsaban. Verse 17, isinalaysay ng mga pastol ang sinabi ng anghel tungkol sa sanggol. Verse 18, namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Verse 19, tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Verse 20, umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ang kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel.
Lucas chapter 2 verse 21, pinangalanan ni si Jesus. Lucas chapter 2 verse 21, pagsapit ng ikawalong araw, tinuli ang bata at pinangalanan ng Jesus. Ito ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ipaglihi. Dinala si Jesus sa templo. Lucas chapter 2 verse 22, nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala rin nila ang sanggol upang ihandog sa Panginoon. Verse 23, sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Verse 24, nag-alay din sila ng handog na ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, maaring mag-asawang bato-bato o kaya dalawang inakay na kalapati. Alam niyo ba yung na bato-bato? Hindi ko alam to eh. Okay, ulitin ko. Verse 24, nag-alay din sila ng handog na ayon sa hiningi ng kautusan ng Panginoon, maaring mag-asawang bato-bato o kaya'y dalawang inakay na kalapati. Verse 25, may isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Verse 26, ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Verse 27, sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa hinihingi ng kautusan. Verse 28, kinarga ni Simeon ang sanggol pagkatapos nagpuri siya sa Diyos. Verse 29, ngayon Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Verse 30, yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas. Verse 31, na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Verse 32, ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hentil at mabibigay dangal sa inyong bansang Israel. Lucas chapter 2 verse 33, namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Verse 34, binasbasan niya si Simeon at sinabi kay Maria. Yung verse 34 guys. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikalaligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsain siya ng marami. Verse 35, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso. Verse 36, noon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Panuel, at mula sa angkan ni Aser, siya ay napakatanda na 7 taon pa lamang silang nagsasama ng kanyang asawa. Verse 37, at ngayon 84 na taon na siyang byuda. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Verse 38, ng oras na iyon, lumapit din siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat nang naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Ang pagbalik sa Nazareth. Verse 39, nang maisagawa na nila ang lahat ng ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, umuwi na sila sa bayan ng Nazareth sa Galilea. Verse 40 guys. Ang batay lumaking malusog, matalino at kalugod-lugod sa Diyos. Ang batang Jesus sa loob ng templo.
Lucas chapter 2 verse 41, taon-taon tuwing pesta ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Verse 42, ganon siya'y nang siya'y guys. Verse 42. Pakisandan ako ng basa, nalilito na yung mata ko sa pagbabasa. Lucas chapter 2 verse 42. Nang siya'y 12 taon na, dumalo siya sa Nang siya'y 12 taon na, dumalo sila sa pista. So, guys, teenager na nito si Jesus, ha. Nang siya 12 taon na, dumalo sila sa pista ayon sa kanilang kaugalian. Verse 43, sila'y umuwi na pagkatapos ng pista. Si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Verse 44, maghapon na silang nakapaglakbay na inakalang kasama nila ang bata, ngunit napansin nilang wala pala siya. Siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak, sa mga kakilala, ngunit verse 45, hindi nila natagpuan si Jesus. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap. Verse 46, pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo. Inabot pa ng 3 days bago makita. Verse 46, pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo. Siya ay nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila. Verse 47, at ang lahat ng nakakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang katalinuhan. Verse 48, namangha rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, anak, bakit mo naman ginawa sa ito sa amin? Lubha ang aming pag-aalala ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Verse 49, sumagot si Jesus, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama? Verse 50, ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Verse 51, siya ay sumama sa kanila pauwi sa Nazaret, at siya ay naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iniingatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Verse 52, Lucas chapter 2 verse 52, patuloy na lumaki si Jesus, lumawak ang kanyang karunungan, at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. So, bukas na itong guys, chapter 3. Bye everyone, God bless.